Shout, praise the Lord. So God is the ultimate starting point. Ever say amen? Ang Diyos po ang nagpasimula. So kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Ever say amen? Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, without Him, we can do nothing. Only in Him we are complete. Ever say amen? He is the source of everything that is good. Ever say amen? So, ang starting point, galing sa mahal na Panginoon. So huwag kayong lalayo sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, worldly living is the habit of tinatawag na failing to acknowledge God, mga minamahal, in all things. So mga minamahal, kapag ang mundo, ang ating inatupag, mga minainuna, mga minamahal, tayo po'y mawawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa paggising natin ng umaga, una nating kakausapin ang ating mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Paggising natin ng umaga, ang natin kausapin ng Diyos. Bago tayo magbukas ng ating mga cellphone, sinong titingnan natin sa ating cellphone? Ang una ninyong kausapin, ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. At sikapin ninyo, mga minamahal, na paggising sa umaga, makapagbasa ng Biblia. Everybody say, amen. Kahit isang chapter lang, 24 hours, mga minamahal, ang buong maghapon. Ang isang chapter, siguro matapos nyo ng 5 minutes. Ever say amen? Ba't hindi natin sikapin magbasa ng isang chapter? Kahit paggising natin ng umaga, magbasa tayo ng 1 chapter. Ever say amen? Kung maukausapin natin ng Diyos, starting, ibig sabihin, mga minamahal, akong ulitin, God is the ultimate starting point. Sa buhay natin, walang ibang walang ibang pinakamalaga ang Diyos. Ever say, praise the Lord. Kausapin natin ang mahal na Panginoon at ang pabayaan natin ang salita ng Diyos ang kakausap sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Ever say amen? Maging habit natin ito. Anong sabi ng banal na kasulatan sa panahon ng mga apostoles? Abang ang mga apostoles ay natutulog ang ating mahal na Panginoon na nalangin. Magdamag na nalangin ang mahal na Panginoon bago siya ipako sa krus. At binalikan niya ang kanyang mga alagad, sila ay nangatulog. Ang sabi niya, hindi pa kayo pwedeng mag-pray even an hour? Ever say amen? Hindi pa kayo pwedeng manalangin ng isang oras para hindi kayo magsipasok sa tukso? Ever say amen? So 24 hours ang buong maghapon. Ever say amen? Yung isang oras, iniling ng mahal na Panginoon sa atin. Sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad, pray even an hour that you may not enter into temptation. Ever shout, praise the Lord. So bigay natin, mga minamahal, iniling ng Diyos yun. Hindi ito galing sa akin, hindi ito galing sa akin. Galing mismo sa salita ng Diyos. Pray even an hour. Ever say amen. Pwede kang umawit ng ilang kanta, pwede kang magbasa ng isang talata o isang chapter sa Biblia. Pwede mong kausapin ng Diyos. Kung hindi kayo nagmamadali sa trabaho, mga minamahal, bigyan mo ng panahon ng mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Dahil lahat ng bagay galing sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So pray even an hour. Magpuri ka ng 30 minutes, magbasa ka ng 15 minutes, manalangin ka sa mahal mo, Thanksgiving ka ng another 10 minutes, 15 minutes. Everybody say amen. Kung hindi mo kaya, 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi, kung busy kayo. Everybody say amen. So maging habit natin, draw nigh to God. And He will draw nigh to you. Everybody say amen. Lumapit tayo sa mahal na Panginoon at siya'y lalapit sa atin. Hindi malayo ang Diyos. Hindi mahirap kausapin ang mahal na Panginoon. Kapag ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag kausapin natin ang Diyos, anda siyang magkinig sa atin. Everybody say amen. You can confidently approach the heavenly throne. Sabi nga ng Biblia, God is sympathizers with our trials and troubles in life. So we can confidently approach the heavenly throne. Amen. Knowing our God and our petition and supplication are very welcome to our Heavenly Father. Everybody say amen. Napakasarap kausap ang mahal na Panginoon. Napakasarap purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lumapit tayo sa mahal na Panginoon. Draw nigh to God and He will draw nigh to you, sabi ng Biblia. For us to obtain more grace, you must draw to Him. Siya ang pinagmumulan ng biyaya. Di po ba, mga minamahal? Yung imposibleng bagay maging posible. Yung hindi mo iniisip, mga minamahal, mangyayari. Ever say amen? Hindi mo iniisip ang pagpapalang ito darating sa buhay mo dahil
Dahil lumalapit ka sa ating mahal na Panginoon, ever man. Another thing, cleanse your hands. Sabi po namin, cleanse your hands, confessing sin and getting your outward life right before God. Ever amen. Romans chapter 5 verse 11. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, ang talatay 11. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So a new relationship with God comes with a clean new heart. We would not, mga Father, be God's, mga sons, o tinatawag na of daughter that is ibig sabihin, mga minamahal, ang ating relasyon sa Diyos comes with a clean heart and right relationship with Him. Ever amen. Magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Mga minamahal, cleanse, mga minamahal, sabi ko, cleanse, yung tinatawag na confessing sin and getting your outward life before, right before God. So, maglinis tayo. Mahirap mga kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, mahirap kunin ang pabor ng Diyos. Ever amen. Mahirap, hindi natin pwedeng lokohin kasi ang Diyos. Ever amen. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal na pang inibig kita, mahal na pero nandun pa rin tayo sa kasalanan. Hindi po pwede po yun, mga kapatid. Kaya sabi ko na, confessing sin. Ikumpisal mo yung kasalanan. Forsake sin. Ever amen. Because God is serious about sin. Ever amen. God is serious about sin, brothers and sisters. Remember, according to the scriptures, when the angels that sin, God is spared not the angel that sin, but cast them down to hell. Mga anghel na yun, itinapon sa impyerno. And during the days of Noah, it destroyed the old world during the days of Noah because of their sins. Ever amen? God saw the wickedness of man is great, and God pronounced judgment upon the world and destroy it by flood. Because of their sins. Ever amen. So sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, ang Diyos is stricto sa kasalanan, mga minamahal. And the city of Sodom and Gomorrah, he turned into ashes. Mga minamahal, sinunog ng Diyos ang Sodom at Gomorrah dahil sa kasalanan. Ever amen. Amen. So sabi po ng Biblia, God is serious about sin. For the wages of sin is death. And sin shall separate you between you and your God. Your sins will become barrier, mga minamahal, that the Lord will not hear your prayer. Ever amen. Kaya pag medyan ng kasalanan, hindi tayo mapakinggan ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ever amen. Kaya tanggalin ang kasalanan para ang Diyos, mga minamahal, ang ating prayer makaabot sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. In our time, brothers and sisters, we need to be revived. Ever amen. We need to be revived because we are in the last days. Ever amen. Because even though we are in the last days, mga minamahal, sabi po ng Biblia, that in the last days, perilous time shall come. Although we are in the last days, but God is still promised to send the time of refreshing. Ever amen. The outpouring of the Holy Ghost. Ever amen. The presence of God, the miracles of God. Nandito pa rin tayo sa totoong iglesia. Ang revival nandito sa ating church. Everybody shout, praise the Lord. So we need to be revived because, mga minamahal, of the coming judgment. We need to be revived, mga minamahal. Why? Because, mga minamahal, you cannot love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. If you are in the spirit of backsliding and lukewarmness, ever amen. Hindi pwedeng tayo maligamgam, isusuka tayo ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. Kailangan maging mainit tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Amen. We need to be revived, mga minamahal. Because sabi po ng Biblia, mga minamahal, because sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, the judgments must begin at the house of God. And if it is begin with us, mga minamahal, where the ungodly and the sinner appear. Because the battle is terrific, we need to be revived because the battle is terrific, mabigat ang laban. Everybody say, praise the Lord. So kailangan tayong magpakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
So we need to purify, mga minamahal, because the battle is terrific. Kahit ang matuwid, sabi po ng Biblia, bahagya pang maligtas. Halos hindi maligtas. Ibig sabihin, mabigat ang laban. Kaya paano saan pupulutin yung mga maligamgam? Ever say amen. Pinagpala tayo sa iglesia ito dahil nandun sa buong katotohanan tayo. Ever say amen. Nandito ang presensya ng Diyos, mga minamahal. Amen. Kahit saan dako nandoon ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Ang mga himala, imposible pero nangyayari sa atin. Amen. Sa dako ng Cebu, mga minagrabe ang mga patutuo ng ating mga kapatiran. Meron doon na malaking tiyan, akala mo manganganak na siya pero kinulam pala. Pagkatapos na siya mabautismuhan, lumabas hindi bata, ilang kilong pugita, may mga itlog pa. Pinagaling ng ating malapan dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ever say amen. Hindi, wala ito sa ibang mga congregation nangyayari sa atin. Ever say amen. Grabe ang mga himala, mga minamahal, dahil totoong Diyos natin pinaglilingkuran dito. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Last, mga minamahal, sabi po ng Biblia, purify your heart. Ever say amen. Amen. Purify your heart. Ingatan mo ang puso mo. Sapagkat dito, pinagmumulan na lahat ng bagay. So keep diligent in your heart because, sabi po ng banal na kasulatan, out of this, the great issues of life. Amen. Ingatan mo ang puso natin. Pakaingatan natin ang ating puso, mga minamahal, by letting God cleanse your inner life and thoughts, mga minamahal. Ingatan mo ang puso mo. Pag ito pakaingatan natin, mga minamahal, na huwag tayong magkasala sa Diyos. Ang salita ng Diyos, ilagay natin sa puso natin, huwag tayong magkasala sa mahal na Panginoon. Ito po yung tinatawag na, in order for us to obtaining more grace, submit to God, resist the devil. Ever say amen? Amen. As sabi, draw near to God, purify your, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, cleanse your hands and purify your heart. Pag nagawa natin itong 5 bagay na ito, pagpapalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. You obtain more grace from the Lord. Amen. Matatanggap mo ang biyaya galing sa mahal na Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon.